Hi, good evening everyone. Our devotions and topic for tonight is from the book of Romans chapter 13 verse 8. Sabi dito, huwag kayo mananatiling may utang kaninuman, maliban sa utang ng pagmamahalan, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot at ang iba pang mga utos ay napapaloob sa iisang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya kung nagmamahalan tayo, tinutupad din natin ang buong kautusan. So, kapag ka daw kaaway mo at nagmamahal ka, ay hindi mo makakayang or tumutupad tayo sa kautusan. Yung sa dami ng kautusan sa Biblia, magmahal ka, yun ang pinaka matutupad mo na ang kautusan. Kasi bilang application sa mga talatang ito, kailangan sabi dito, huwag kayong manatiling may utang kahit kanino man. Kailangan huwag nating ugaliin na magkaroon ng utang tapos di naman natin babayaran kahit piso man yan. Kasi yung pera na meron sila na inutang mo, pinaghirapan din nila yan. At kahit ano pang yaman meron sila, kailangan maisip mo na yung pera na yan, kapag halimbawa meron kang inutangan, hindi naman dahil sa kanila, nasasalamin yun sa iyong sarili, yung katauhan pagdating sa attitude sa utang. Kasi pag may utang ka, kahit mayaman man yung inutangan mo, kailangan mong bayaran. Kailangan maging clear yung konsensya mo na wala kang utang at mabayaran mo ang utang mo. Kasi wag tayo manatiling may utang kahit kanino man. Alam mo yung pag napakaliit ng mundo. Minsan makakasalubong natin yung mga taong may pagkakautang tayo. Pag nagkasalubong kayo sa daan, iiwas ka pa. Andun na yung shortcut. And pag nakita mo siya, iiwas ka. Ganun kabigat yung pakiramdam na may utang, yung umiiwas ka kasi alam mo hindi wala kang pambayad. Pero pag nagkaroon ka ng pambayad, bayaran mo yung utang mo. Kasi bilang isang Kristiyano, napakaganda na wala tayong utang, wala tayong iniintindi na may inutangan tayo. Wala tayong utang dahil kailangan dyan sa salamin na yung pagmamahal, kasi yun ang magandang klaseng utang na mayroon dapat tayo, yung pagmamahal sa Diyos. Kasi habang buhay yun, mahalin natin yung kapwa natin at isipin natin na baon tayo sa utang sa kanila sa pamamagitan ng kulang sa pagmamahal. Kasi yung pagmamahal ibinibigay niya kahit kanino na hindi ka mahal-mahal. Patulad ng pagmamahal ng Diyos, kahit hindi tayo karapat-dapat, minahal niya tayo. At huwag tayo malito na ang kautusan sa Biblia, sabi doon, love one another. Kaya kapag nagmamahal ka, yun ang nakakapag-fulfill sa Lord na sinusunod mo yung lahat ng kautusan niya. Kasi si Jesus Christ yung tumupad sa kanyang salita. At ang object of love niya, yung Ama niya na nasa langit, na si Lord at siya si Jesus Christ. Pero hindi yun yung hindi yun dapat na maging kabawasan na, dahil
kailangan tayo matutong magmahal sa kapwa. Dahil ang Diyos na minahal tayo, tumingin sa atin alang-alang sa Panginoong Jesucristo, kasi mahal na mahal tayo ng Diyos, bawat isa sa atin. Bilang tagasunod kay Jesus Christ, we follow His lead. Kung ang Panginoong Jesucristo minahal tayo, ganun din dapat tayo nagmamahal sa kapwa natin. Kasi kapag nagmahal tayo, natupad na natin ang kautusan bilang in order to fulfill the law, love one another. At kahit hindi mo na malaman yung ibang kautusan, basta nagmamahal ka lang, matutupad mo ang mga kautusan sa Biblia. Bilang mapagmahal, kailangan ma-apply mo yon. Kasi as a Christian, kailangan tayo maging karapat-dapat na magkaroon ng mga sariling department na although hindi natin masyadong kilala yung mga tao pwede makatulong sa atin, pero sabi nga dito, owe no one anything except to love each other over. And for the one who loves another has fulfilled the law. So, huwag tayong maging manatili sa kung ano man na ginagawa natin. Kasi kapag ang pinakamahalagang tinuturo sa Biblia ay yung magmahal. So, huwag kayo titigil na magmahal. Kasi yun lang ang number 1 na kautusan ng Diyos. Kapag ka nagmamahal ka, kaya mong gawin, kaya mong magpakumbaba at kaya mong ibalik sa kanila yung pagmamahal na nais nila, na kailangan nila. So, being a Christian, kailangan marunong kang magmahal, magmalasakit sa kapwa mo. At magkaroon ka ng, isipin mo yung may utang ka na pagmamahal sa kapwa. Hindi yung utang na binabayaran, na hindi na binabayaran. Hindi naman kailangan the best or sa lahat ng mga pwede natin gawin sa buhay natin at kailangan i-improve natin sa sarili natin, makukuha naman yan kapag once na marunong tayo magmahal, marunong tayo magmalasakit sa kapwa natin. So, isipin nyo, mas marami pa kayong utang na pagmamahal sa mga iba't ibang lalo na sa mga taong kailangan ng pagmamahal.